Lapit na kayo. Huwag ninyong palampasin ito. Bentahan na ng lahat ng gamit. Bagsak presyong sale dahil nalugi na ang kumpanya. Lapit na. Huwag ninyong palampasin. Clearance sale na dahil bangkarote na ang kumpanya. Original ba ang mga gamit na ito? Siguradong original ito. Pero mukha ka bang boss na nalugi? Dahil nga puro original ang lahat, pati pantalon ko ay naibenta ko na. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Sinong maniniwala sa iyo? Ang mahal pa ng presyo mo, manloloko. Wala ka lang talagang pambili, kahit sa ganitong tinda, sa tabi-tabi. Kuya Shunji, nakikipag-away ka na naman ba sa customer? Huwa, kasalanan ko ito sa pagkakataong ito. Ililibre kita ng masarap na pagkain balang araw. Tumigil ka nga. Ibinigay mo na ang lahat ng pera mo kay Ate Xiaoting. Saan ka pa kukuha ng pera? Ang iyong ate Xiaoting, ang pinakamabait at pinaka-inosenteng babaeng nakilala ko, handa kong ibigay ang lahat para sa kanya. Xiaoting? Pababagsakin kita ngayong araw. Ang yabang mo naman, hindi pa nga natin alam kung sino ba talaga ang mananalo. Ano ang sinabi mo kanina? Ako, wala akong sinasabi. Sigurado kang wala kang sinasabi? Baka nababaliw ka na dahil iniisip mo si Ate Xiaoting. Hindi na kita papansinin, aayusin ko na lang ang paninda ko. Ang kakaiba naman. Namamalikmata lang ba ako? Ang dami mong sinasabi. Sino yan? Lumabas ka. Kuya Shunji, maayos ka lang ba? Uy, Xiaoting. Wang Shunsi? Huwag kang gumalaw. Hindi ako gagalaw. Hindi ako gagalaw. Maayos naman ang pagkakatayo ko. Nasasaktan ako. Nakakainis ka naman. Sobrang tindi. Pagbabayarin kita. Bubugbugin kita. Tapos ka sa akin. Huwag na. Itigil nyo na. Umalis ka sa daan. Tigil na. Baka ano pang mangyari sa kanya. Tumigil ka na. Umalis ka muna. Ako na ang bahala rito. Nakikiusap ako. Isa ka lang namang hamak na tindero. Di ba? Inaagawan mo ako ng babae. Hindi mo bagay. Tara na. Umalis na tayo. Patwi. Alis na tayo. Wang Shunsi, patawad sa ginawa ko sa iyo. Pero ang buhay na gusto ko ay hinding-hindi mo maibibigay. Naiintindihan mo ba? Sino siya? Siya ang general manager ng hotel na ito. Ang pangalan niya ay Wan Xinghua. May asawa na siya? Oo. Pero nangako siya sa akin na makikipag-divorce siya para pakasalan ako. Bakit? Bakit? Bitawan mo ako. 5 taon kitang niligawan. Ibinigay ko na ang lahat sa'yo. Ibinigay ko na sa'yo ang lahat. Ang lahat? Lahat sa iyo? Ha ha ha. Ang lahat ng mayroon ka ay hindi pa sapat pambili ng second-hand na kotse niya? Magising ka nga sa katotohanan? Sinasabi ko sa'yo, ang isang lalaki, kapag walang pera, ay basura. Walang hiya ka? Shouting? Ikaw ang puso ko. Ikaw ang buhay ko.
Ikaw ang halos lahat sa akin. Opo. Tagumpay ang pagkakabit mo sa fortune accumulation system. Ano yun? Dahil ito ang unang pagkakataon, bibigyan ka ng system ng 500,000 dolyar. $500,000? Kuya Shunshi, kung hindi maganda ang nararamdaman mo, pwede kang magpahinga ng ilang araw. Hoy, Wang Shunzi, sira na ba ang ulo mo? Bakit ka kumuha ng ganito karaming mga paninda? Kuya Pang, may pinagdadaanan lang si Kuya Shunji nitong mga nakaraang araw, kaya huwag mo na po siyang pagtawanan. Napakamaalaga talaga ni Xiaohua. Andyan na. Anong mayroon at nanggugulat ka? Ginulat mo ako. Anong andyan na? Nandito na ang mga kliyente. May ganitong paninda ka pala? Magkano ang benta rito? $50 ang isa. Pwede bang bawasan mo ng konti? Tama nga naman, Wang Shunji, nananaga ka ba sa presyo? $50 ang isa. Kailangan namin ng mga kagamitan para sa shooting ng pelikula. Mayroon ka bang 100 piraso? Hindi labis, hindi kulang. Eksaktong 100 piraso. Sige, i-scan ko na ang pambayad. Nakatanggap ang alipay ng 5,000 dolyar. Paalala ng fortune system, tapos na ang unang task ng system. Nakatanggap ka ng pabuya na 100,000 dolyar. Magaling ka rin, Wang Shunzi. Minalas ka man sa pag-ibig, sinusuwerte ka naman sa negosyo. Napakasuwerte mo talaga. Totoo ang lahat ng ito. Kuya, ayos ka lang ba? Huwag mo naman akong takutin. Kwa, yaman na si kuya, yayaman na tayo ng sobra. Sinwerte ka lang ng minsan, tuwang-tuwa ka na kaagad. May mga tao talaga na ni hindi man lang makatikim ng kahit kaunting swerte. Huwag ka nang magpanggap na kung sino, kakain ako ng dumi kapag ikaw ay yumaman. Kuya Shanzi, huwag mo namang sigurado ka bang ayos ka lang? Mainit ang ulo ni Pangzi, takot sa kanya ang lahat ng tao sa palengke. Huwag kang mag-alala. Talagang sinusuwerte ang kuya mo. Hay naku, pagod na ako. Ikapitong araw na itong ubos ang benta natin. Kuya Shunzi, ang galing mo talaga. 7 araw na nating nauubos ang paninda at kumikita pa tayo ng ilang libong dolyar araw-araw. Kwa, maliit na halaga lang to. Wang Shunzi, huwag kang masyadong mayabang. Sinuwerte ka lang ng ilang araw. Pangzi, naaalala ko may nagsabi noong nakaraang araw na kapag yumaman ako ay kakain siya ng dumi ng aso. Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Totoo ba? 9 yin skeleton claw. Hindi ba't dapat nang nating tapusin si Pangzi? Si Wing Chun na lang. Gago, anong sinasabi mo? Kuya Pang, bakit ka nanakit? Sa tulay tayo magkita, at sa kabayo matatapos ang lahat. Tang Yuan, lumabas ka. Boss, bakit po? Tulungan mo ako, tapusin mo siya. Ay, Sa kabayo matatapos ang lahat? Arg, Sa tulay tayo magkita.
Hinto. Kuya Shunji, maayos ka lang ba? Ate Jean, ikaw na po ang bahala sa akin, sinaktan po nila kami. Ako nga ang bahala sa inyo. Ate Jean, Pangzi, alam mo pa palang tawagin akong Ate Jean, ano? Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran ko? Nakita ko mismo na ikaw ang naunang nanakit. pero mas malakas silang manakit. Kung gusto mo pang manatili sa pwesto ko, umalis ka na agad sa harapan ko. Salamat po, Ate Jean. Iligpit mo na ang mga gamit mo at sumunod ka sa akin. Ikaw ba si Wang Shunxi? Opo. Ilang araw na kitang inoobserbahan. Mabilis maubos ang mga paninda mo. At araw-araw itong sold out. Ang galing ng mata mo sa negosyo. At mahusay din ang mga galaw mo. Katamtaman lang po. Binibigyan lang po ako ng pagkakataon ni Ate Jean. Kung mayroon lang akong mas marami pang tauhang tulad mo rito sa Xiaoxiguan, tiyak na magiging patok ang negosyo natin. Sabihin mo, ano ba ang sikreto mo? Mayroon po akong isang... Abiso ng system. Huwag ilalabas ang impormasyon ng system sa iba. Kung hindi ay puputulin ang kontrata. Mayroon kang ano? Mayroon po akong gurong nagturo sa akin sa trabaho. Naglalako siya noon sa tulay ng Jianhe. At marami siyang itinuro sa akin. Bakit doon sa Huangbao? Bakit narito ka pa rin? Kailangan ba kitang piliting sumama? Anong ginagawa niyo rito? Bigla ka kasing pumasok kaya nagulat ako. Sinasabi ko sa'yo, magaling ang galaw nitong nakababatang kapatid ko. Ingat ka baka mabali ang mga buto mo. Xiang Yu, naghihintay ang mga tao sa labas. Bakit nakikipag-usap ka pa rito sa hamak na taong ito? Sumama ka na sa akin, bilis. Naku, anong hamak na tao? Xiao Wang, siya naman, ay ang President Jiang ng Jinling Trading City, na si Jiang Wanlin. Narito siya para ilibre ako ng pagkain. Magandang araw po, President Jiang. Amo ko, tara na, bilisan natin at umalis na tayo. Teka, huwag mong kakalimutang tawagin ang guro mo para sa akin. Huwag mong kakalimutan, ha? Speaking of Cao, heto na siya. Halo, Tito. Uncle, Kuya Shunji. Shunzi, Uncle, nandito ka na. Mabuti naman. Uncle, bakit ka nagkaroon ng ganyang sakit? Hay naku, dati pa sumasakit ang atay ko. Hindi ko lang ito pinansin. Ngayon, kumpirmado na. Malubha na ang kalagayan ko. Uncle, hahanap tayo ng pinakamahusay na doktor. Pupunta tayo sa pinakamagandang ospital. Tingnan mo, may pera na ako ngayon. Huli na ang lahat. Hay, kung alam ko lang sana. Noong una pa. Hay, Shunxi. Balita ko kay Huaer na kumita ka ng pera kamakailan. Itago mo itong mabuti. Huwag mo nang ibigay sa masamang taong iyon. Uncle, tama na. Pupunta tayo sa ospital. Sinasabi ng sistema na ang buhay ng taong ito ay hindi na maililigtas. Napakabait mo, Kuya Shunji. Hindi lang dahil tinulungan mo si Uncle Wei na maayos ang lahat, binigyan mo pa ng maraming pera ang pamilya ni Uncle Wei. Ang pangalawang tiyuhin ko ang nagturo sa akin sa merkado. Sa kaniya, galing ang pwesto ko sa Xiaoxiguan noong ibigay niya ito sa akin. Sabi ng pangalawang tiyuhin bago ka dumating, mayroon siyang sakit sa atay. Kung nalaman lang ng maaga, sana ay nagamot pa. Pero ang buong pamilya niya ay umaasa lang sa pagtitinda niya, at kung gagamutin ang sakit na iyon, mabubagsak lang ang pamilya niya. Kung napaaga lang sana, sana ay natulungan ko pa siya. Maaga? Kung mas napaaga, hindi ba't naibigay mo na ang lahat ng pera mo kay Ate Xiaoting? Choir, hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito habang buhay. Ha? Araw-araw tayong nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Nagkakandako ba tayo para lang may makain ng pamilya? Pero isang sakit lang, mawawala na tayong lahat ng panggastos. Hindi na natin kayang mabuhay ng ganito. Kung hindi ganito, ano pa ang magagawa natin? Maliliit na tindero lang tayo. Sa tingin mo ba ay yayaman tayo ng husto? Oo, yayaman tayo.
Gagawin ko ang lahat para yumaman ang lahat, imbis na naghihirap at namamalimos sa daan. Kuya Shunji, anong nangyayari sa'yo? Huwag kang mag-alala, Hua. Panoorin mo ako. Narito na Tumatawag ako. sa fortune accumulation system. Gusto Bawal ba? kong i-bind ang fortune accumulation system sa ibang tao. Bakit? Hindi tumatanggap ang fortune accumulation system ng rekomendasyon. Ang sistema lang ang pwedeng pumili ng kliyente. Pwede ko bang ibigay sa iba ang mga impormasyong nakukuha ko mula sa system? Ang bawat impormasyon ay para sa nakatalagang kliyente lamang. Mawawalan ito ng bisa kapag kumalat. May paraan ba para mas malaki ang kitain ng ibang tao? Mayroon. Ang kabayaran ay ang pagbabago sa iyong kapalaran. Anong sinabi mo? Maaari mong isang ang haba ng iyong buhay. Halimbawa ay 1 taon, 5 taon, o 10 taon, kapalit ng mas maraming impormasyon. Kinabahan naman ako. Akala ko kung ano nang kukunin mo sa akin. Magkanong pera ang kapalit ng 1 taon? Sa loob ng 1 taon, maaari kang makakuha ng 10 beses na dami ng impormasyon at kayamanan. Kapag 5 taon naman, maaari itong lumago ng 500 beses. Sa 10 taon ay maaari itong maging 10,000 beses. 10,000 beses? Sampung-libong beses? Hoy, sandali lang. Nakalimutan kong itanong, gaano pa ba kahaba ang itatagal ko? Paumanhin, mababa ang level ng account ninyo. Hindi nyo pwedeng alamin ang impormasyong yan. Buwisit, kailangan pa talaga ng level para doon? Pambabastos sa system, babawasan ang yaman mo ng 500,000 dolyar. Hala, pasensya na, mali ako. Sige, isasangla ko muna ang 1 taon. Pinoproseso na ang pagbabawas sa oras mo. Nagkaroon ng error sa programa. 10 taon ang naisangla. Grabe naman. Wala na. Talagang sumusuko na ako sa iyo. 10 taon ng buhay ko iyon. Naisangla mo lahat? Hoy, system. Sobra ka naman. Kagaling. Uy, Kuya Shunzi. Gaya ng sinabi mo sa telepono, bumili ako ng lahat ng mga bag na pambabae na ubos na ang lahat ng pera ko. Pero, mabebenta ba kaya ang lahat ng ito? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala kung hindi man mabenta ang mga iyan. Kuya Shunzi, anong nangyari sa buhok mo? Hindi ka pa ba nakakakita ng puting buhok? Hoy! Yewen? Bakit parang nanghihina ka? Pangzi, huwag kang maghanap ng gulo. Xiaohua, kahit ilang araw pa siyang nagbenta ng gamit at kumita ng kaunti, tignan mo at mukhang matamlay siya. Siguradong hindi ka sasaya sa piling niya. Sinong nagsabing pakakasalan ko si Kuya Shunzi? Hoy, Xiaohua, tingin mo ba mabebenta mo ang lahat ng mga pambabaeng bag na kinuha mo? Sinabi ko nang mabibenta iyan, kaya mabibenta iyan. Pinabenta mo ba ang mga ito kay Xiaohua? Nandadaya ka ng tao. Halika kayo at tignan nyo ito. Bilis, halikayo, tignan nyo ang lahat ng ito. Itong si Wang Shunji, na walang hiyang ito, niloloko niya ang sarili niyang kababayan. Pinakuha niya kay Xiaohua ang ganito karaming bag na pambabae. Nasisira na ba siya ng bait? Paano nating mauubos ibenta ang ganito karaming bag dito sa palengke? Oo nga, siguradong malulugi ng malaki si Xiaohua sa pagkakataong ito. Aabutin ng 10 taon para mabenta ang lahat ng iyan. Hahaha. Tumahimik kayo. Ako, si Wang Shunxi, ay makikipagpustahan sa inyong lahat ngayon. Simula ngayon, kapag hindi naubos ang mga bag ni Xiaohua sa loob ng 30 minuto, maglalabas ako ng 100,000 dolyar para pampainom sa inyong lahat. Pero kapag naubos ang mga ito, kailangang sumunod na kayo sa akin sa susunod. Dalawampung minuto na.
Mga kasama, mapapasakamay ko na ang $100,000 para sa alak. Ang hindi ko lang alam ay kung may balak tumakas sa bayarin ang isa sa inyo. May customer na paparating, may customer na paparating. Wow. Ang daming bag. Grabe, ang gaganda naman. Magkano ang mga ito? Sir, sige lang po. Tingin lang kayo. Sige, sige, sige. Uy, ito. Itong isang to. Naku po, grabe talaga. Ay, ang ganda-ganda nito. Teka, ito, maganda rin. Paano naman itong isa? Tingnan nyo lang po. Oh, maganda rin ito. Magkano ang bentahan dito? Ha? $450. $450 ang isa? Opo. Kung ganoon karami ang bibilhin ko, magkano lahat? Ilan po ba ang kukunin ninyo? Ito, pati itong isa. Lahat ng ito ay kukunin ko na. Sige po, sige. Magkano lahat ito? Iscan nyo lang po ang code dito. $450 ang isa. Marami akong pera. Ayan. Bayad na yan. Sige po. Ibalot mo lahat para sa akin. Salamat po. Maraming salamat. Sige, aalis na ako. Yabang naman nito, marami pa kayang bag diyan. Ang daming tao. Hoy, huwag po kayong magtulakan, huwag po mag-agawan, lahat kayo ay magkakaroon. Hala! 3 bag na lang ang natira. Nakabenta na tayo ng 47 piraso ngayong araw. Pangzi, Pwe? Pakitang tao lang ba itong mga nahanap mo? Kahit sa paggawa ng web drama, hindi naman ganito kapatiempo. tinatanong kita, aminin mo ng talo ka na? May 3 pa diyang natitira? Bakit ang yabang mo agad? Excuse me, magkano ang benta sa 3 bag na ito? $500. $500 para sa lahat o bawat isa? $500 ang isa. Hoy, miss, i-add mo ako sa WeChat? I-send ko sa iyo ang bayad. Hindi namin ibebenta. Hindi kami nagtitinda. Kung hindi matatapos ang misyon, mababawasan ang kayamanan mo ng $10,000. Bawasan nyo na kung gusto nyo. Hoy, ikaw na hamak na tindero. Bakit ba kahit saan ako magpunta ay naroon ka? Hoy, $500 para sa isang bag at ayaw mo pa ring ibenta? Hello? Oo. Hello, baby. Ano ba? Naghahanap ako ng bag para sa iyo. Ha? Hehe. Bagay talaga sa iyo ang mga branded na bag. Sige. Aking mahal na sinta. Sige, magkita tayo mamayang gabi. Muamwa. Bakit? Nagtatampo ka pa rin ba? Hala, humihingi na ako ng paumanhin sa iyo. Ginamit ko ang babae mo. At niloko mo pa siyang bumili ng mamahaling bag. Oh, akala mo ba kay Jiang Xiaoting ako tumatawag? Ha 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 ha. Napakalaki mong hangal. Ang mga babaeng tulad niya ay pampalipas oras ko lang. Wala nga siyang kuwentang lokohin. Hoy pulubi, gusto mo bang pagbayarin kita? Tigil. Tigil. Dito sa lugar ko, dapat kang sumunod sa mga patakaran ko, di ba? Pasensya na po, Ate Jean. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Aalis na ako. Umalis ka riyan. Young Master One, dinidistorbo mo ang mga nangungupahan sa lugar ko. Parang wala ka namang respeto sa akin. Jin Xiangyu, bulag ka ba? Pinagtatangkaan niya ako. Nariyan naman ang QR code, pero pinipilit mo pa rin kunin ang WeChat ng bata. Wala ka na bang kahihiyan? Walang hiya ka. Binabaliktad mo ba ako? Wang Shunzi, hahayaan mo na lang bang bastusin ng basurang ito ang ate mo? Sayang lang ba ang natutunan mong martial arts? Pasensya na po, Ate Jean. Papalabasin ko na kayo sa mundong ito. Ate Jean, pasensya na. Pasensya na po.
Nagkamali ako. Nagkamali ako. Patawad po. Kahit na binastos mo ako, pero dahil mabuti ang loob ko, palalampasin ko ito. Dahil nagkaroon ka rin naman ng kaunting galos sa lugar ko, ituring na nating tabla ang lahat. Maayos ba? Sige. Tabla na. Sige. Sige, magaling. Ayos. Nakatingin sa atin ang lahat ng nangungupahan dito, kaya umalis ka na. Sa susunod, siguraduhin mong malinis ang iyong pananalita. O sige na. Bakit nakatunganga pa kayong lahat? Bumalik na kayo sa pagtitinda. Dapat ay gayahin ninyo sina Wang Shunxi at Hu Xiaohua. Kumikita ng napakalaki para matulungan nyo rin si Ate Jin na kumita ng mas maraming pera. Sandali. Ate Jen, makikiusap lang ako na makausap ang lahat sa harap nyo. Lahat kayo, may 3 bag pa na hindi na ibenta ngayon. Talo ako. $100,000 walang kulang. Ililibre ko kayong lahat ng inumin. Sige. At isa pa, gusto kong itanong uli ang sinabi ko kanina. Sino ang gustong sumama sa akin mula ngayon? Ako. Wang Shunzi, gusto mo bang bumuo ng sarili mong grupo? Ate Jen, maaring tama ka o maaring mali. Anong ibig mong sabihin? Mga kasama, hindi ba't kaya tayo nagtitinda sa kalye? Ay dahil tayo ay mahirap. Ano bang pinagsasabi mong... Hindi ba't araw-araw tayong nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi at minsan ay wala pa tayong makain? Kahit kailan ay hindi ako nabusog. Hahaha. Hindi ba't lagi tayong minamaliit ng mga tao at tinatawag na hamak na tindero lang? Kahit sino ay pwedeng umapis sa atin. Oo. Pare-pareho tayong tao, parehong may magulang na nag-aruga. Bakit kailangang maging mababa ang tingin sa atin at hamakin ng iba? Naisip ko na ito ay dahil sa kahirapan natin. Tama ba? Tama. Ngayong may paraan na tayo para yumaman, makinig lang kayo sa akin kung anong ipapabenta ko sa inyo. Iyon ang ibenta nyo. At sigurado akong yayaman kayo. Gagawin nyo ba? Kuya Shunji, sasama ako sa iyo. Gagawin namin. Sali kami. Sige. Wang Shunzi, balak nyo ba akong kalabanin? Mali ka, Ate Jen. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan para yumaman. Ang palengke ng Xiao Siguan ay sa iyo, mga upahan lang kami sa pwesto at ang gusto lang namin ay kumita ng pera para sa sarili namin. Buwisit na bata ito, nagulat ako doon. Kapag kumita kayo ng malaki, mas malaki rin ang kikitain ko. Kaya bakit naman ako tatanggi? Mga kasama, magpasalamat kayo kay Ate Jean. Pagkatapos nating magligpit ngayong araw, ililibre ko kayong lahat ng alak. $100,000. Ang cute din ng batang ito. Dati, akala ko marunong ka lang magnegosyo, pero matapos ang nangyari kagabi, napagtanto kong isa kang lalaking maaasahan sa mga bagay-bagay. Salamat sa papuri nyo, Ate Jean. Maraming salamat din sa pagtatanggol sa akin kagabi. Sus, iyang si Wan Xinghua ay isa talagang walang hiyang lalaki. Isipin mo, paano niya nagawang bumili ng peke para lang linlangin ang batang babae? Talagang nawalan na ako ng respeto sa kanya. Hay, balita ko. Siya raw, iyong lalaking nagtaksil kasama ang kung sinong ting na iyon. Naku, sa mundong ito, bihira na ang mabubuting lalaki at ang mabubuting babae. Kailangan mo pang mahanap. Tingnan mo kung gaano nakarami ang puti mong buhok. Hindi na iyan tama. Kung hindi mo lang kailangang mag-alaga ng pwesto mamayang gabi, ay sana kitang uminom ng kahit 2 baso. Maraming salamat po, Ate Jean. Walang anuman. Grabe, 20 anyos pa lang ako ay hawak ko na ang Xiao Oxiguan ng tatay-tatayan ko, pero parang, ngayon lang ako nakakilala ng isang tulad mong mabait pero tanga-tangahan. Ano po? Tingnan mo, para sa babaeng iyon, nanatili kang tapat sa inyong samahan. At ang pagkakataong kumita, binabahagi mo sa iba, iyon ang tinatawag na tunay na paninindigan. Sabi ko na nga ba? At narito ka. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? President Zhang, pagod na pagod talaga ako kagabi, kaya pagka-uwi ko ay nakatulog na agad ako. Nakatulog? Bakit hindi ka sa bahay natin natulog?
Kulang na lang ang 1,000 gaya mo sa villa ko para magkapares na tayo. Hihihi. Aba, bakit may nakabuntot na aso rito? Anong tinitingin-tingin mo? Kinakausap ko ang boss mo. Bakit ka tumatawa riyan? President Zhang, nakikita mong may pinag-uusapan kami. Maari bang mauna ka muna? Para sa kanya, nagagawa mo akong pagsalitaan ng ganyan? Grabe naman. Sandali. President Zhang, Aray, dahil kaibigan ka ni Ate Jean, papalagpasin ko muna ito. Pero kapag hindi ka pa rin tumigil, hindi na ako magiging malambot sa iyo. aray ko, sandali. Aray. President Zhang, mas mabuti sigurong umalis ka na muna. Sige, kayong mga hamak na tindero, humanda kayo sa akin. Ate Jean, pasensya ka na ha? Hay nako, kung hindi ko lang kailangan ang koneksyon niya kay Jinling Shopping Mall, hindi ko sasayangin ang oras ko sa kanya. Ate Jean, kahit ayaw mo sa kanya, mukhang seryoso naman si President Zhang sa iyo. Sa kabinata naman siya. Siya rin ang pinakamalaki boss sa Shaoxing Shopping Mall. Isa siyang mayamang binate na habulin ng lahat. Ikaw ang gusto ko. Sabihin mo nga, bakit ba ang dami mong gustong pakialaman sa isang araw? Masyado bang maliit ang kinikita sa pwesto mo, ha? Ate Jean, may hihingin sana akong pabor sa iyo. Anong pabor yon? Hihiram sana ako ng opisina mo. Balak ko kasing magparehistro ng kumpanya. Wang Shunzi. Gusto mo na bang maging President Wang? Kuya Shunzi, Wire, handa na tayong magtrabaho ng husto. Xiao Siguan Xiao Tanju Kai Trading Co. Ltd. Kuya Shunzi, sino ba naman ang nagsasama ng salitang tindahan sa pangalan ng kumpanya? Napakabaduy naman ito. Baduy man tayo sa tingin nila. Dito naman, nagsisimula ang lahat. Galing tayo sa probinsya, ito ang ating pinagmulan at ang pagtitinda ang ating kinagisnan. Gusto kong ipakita sa lahat ng mga mayayaman na ang simpleng pagtitinda ay kayang lumago at ang mga tindero ay kaya ring kumita ng malaki. Kuya Shunzi, nagbago ka na. Silly girl, hinding-hindi magbabago ang kuya mo. Kaya lang, ayaw ko nang maapi pa ng kahit na sino. Aba, dating kaklase, nagbebenta na pala ng mga villa. Sa inyong lahat, ang Shaoxing Jukai Trading Co. Ltd. ay opisyal nang itinatag ngayong araw. Magaling. Bawat bansa ay may sariling batas at bawat tahanan ay may sariling panuntunan. Simula sa araw na ito, sa mga naisumali sa Stall Trade Jukai Co. Ltd., lahat tayo ay magkakasama na. Magtatakda ako ng ilang mga panuntunan at inaasahan kong susunod ang lahat. Una, bawal manloko ng mga kliyente, bawal ang labis na pagpataw ng presyo o ang pagbebenta ng mababang kalidad bilang mahal. Kung hindi, tatanggalin kayo. May ilan dati na mahilig magpanggap na bangkaroteng amo, hahaha. Ano ka ba? Iba ang noon sa ngayon. Simula ngayong araw, hindi na tayo dapat gumamit ng maling patalastas. Dapat tayong kumita ng pera sa marangal na paraan. Ikalawa, dahil nariyan ang serbisyo ng ating pwesto, dapat nating gawin ng maayos ang after sales. Huwag gumawa ng negosyong pang isang beses lang. Kung hindi ay tatanggalin kayo. Tatanggalin. Nandito lang naman tayo sa maliit na negosyo. Murang benta lang to. Sino ang makakasiguro sa kalidad niyan? Tama. Tama ang sinabi ni Master Gia. Makinig muna kayo sa akin, makinig kayo. Huwag kayong masyadong mag-alala sa lugi ng after sales, ng mga palit o isoli ng mga paninda. Dapat nating galingan ang serbisyo natin para magkaroon tayo ng pangmatagalang mga kliyente. Umaasa ako na balang araw kapag nabanggit ang palengke ng Xiao Siguan, hahanga silang lahat sa atin. Hambog na mayabang.
ang mga ganyang tao ay maagang nawawala. Pangzi, binigyan na kita ng pagkakataon. Nagbabayad ako ng upa kay Jin Xiangyu? Anong magagawa mo kung ayaw kong sumali sa maliit mong kumpanya? Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Simula ngayong araw, hindi ka pwedeng mag-usisa sa kung ano ang binibenta namin. Hindi ka rin pwedeng makinig sa aming mga sikreto para ito sa ikabubuti ng buong palengke ng Xiaoxiguan. Puro ka Xiao Xiguan? Akala mo ba ay karelasyon ka ni Jin Xiangyu? Wala akong pakialam sa'yo, anong magagawa mo? Pangzi. Pangzi, gusto mo na bang matapos ang karera mo dito? Ate Jin, hindi naman ikaw ang tinutukoy ko, hindi ko lang talaga masikmura ang yabang ng lalaking si Wang Shunzi. Kalokohan, ikaw ang masama ang ugali. Ayaw mong yumaman, tapos naiinggit ka pa sa swerte ng iba, at dinadamay mo pa ang lahat sa paninira mo. Kung ayaw mo nang magtrabaho rito, lumayas ka na. Sige. Huwag niyo isipin na sa buong Xijing ay kayo lang ang tanging palengke ng Xiaoxiguan. Pare-pareho lang tayong nagtatrabaho rito. Sino bang minamaliit mo? Wang Shunzi, halika rito at patahimikin ang madaldal na ito. Ililibre kita ng inumin ngayon. Tingnan lang natin ang mangyayari. Magsisisi ka rin. Ate Jin, Makinig kayong lahat kay Wang Shunji, ayusin niyo ang pagsisilbi. Kapag may nalugi sa inyo, si Ate Jin ang magbabayad. Sige, ayos. Magaling. Ate Jin, Bakit ngayon ka lang dumating? President Wang. Ate Jin, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi naman ako isang President Wang, ah. Sa Xiaoxiguan? Isang maliit na kumpanya. Bilang President Wang. Halika. Para sa masaganang simula, cheers. Ate Jin, marami ka nang nainom. Narinig mo na ba ang kasabihang na kapag hindi nalasing ang babae, walang tsansa ang mga lalaki? Alam mo ba kung gaano karaming lalaki ang naghihintay na malasing ako? Alam mo ba ang hirap ng isang babaeng nagtatrabaho sa labas at humaharap sa lahat ng tao? Kapag hindi naging matagumpay, pagtatawanan ka ng iba. At kapag naging matagumpay naman, sasabihin nila na ibinebenta mo lang ang iyong puri. Ate Jin, alam mo naman si Pangzi, puro masamang salita lang ang lumalabas sa bibig niyan. Sa totoo lang, kung minsan gusto ko na lang sumuko. Kung hindi lang dahil sa negosyong ito na iniwan sa akin ng ninong ko, gusto ko na ring makahanap ng mabuting lalaking mapapakasalan. Ayoko na ring makipagplastikan sa mga matandang lalaking iyon. Ayaw ko na ring makisalamuha sa mga matatandang lalaking iyon. Alam mo ba iyon? Para namang alam mo talaga ang lahat. Unting hangal. Xiangyu, Para kang linta, bakit ba kahit saan ay nandoon ka? sabi ko na nga ba kaya pala amoy mumurahin? Bakit kahit saan ay nandito ka? Bakit? Masama bang tinawag ko siya? Sino ang minaliit mo? Xiangyu, lasing ka na. Tara, sumama ka na sa akin. Huwag mo akong hawakan. Gusto mo lang akong dalhin sa lungga mong iyan, tapos ay hamakin ako, di ba? Xiangyu, bagay tayong dalawa dahil pareho tayo ng antas sa buhay. Ang tagal na kitang nililigawan, bakit ba ayaw mo pang pumayag? Bakit ka ba sumasama sa tinderong ito na sa tabi-tabi lang? Napakayaman mo, isa kang tanyag na bilyonaryo. Maraming babaeng pilit na lumalapit at humahabol sa iyo. Pero ang gusto ko, si Jin Xiangyu, ay katapatan, iyong nararamdamang totoo para sa isa't isa. Naintindihan mo ba? Matagal na tayong magkakilala, hindi ba tayo nagmamahalan ng tapat?
Mga ginang, mga ginoo, gusto niyo po ba ng isang baso ng mutual love wine? Umalis ka nga rito. Tinawag ba kita? Hoy, sandali. Gusto ko, gusto ko, gusto ko, gusto ko. Gusto ko ng isang baso ng mutual love. Ngayon, kung sino man ang makagawa ng timpla ng mutual love, sasama ako sa kanya. Kaya mo ba? Wang Shunzi. Alam ba niya kung ano ang ibig sabihin ng alak na mutual love, ha? Kahit nga yung mismong bartender ay hindi ito magawa. Tapos sa kanya mo ipapagawa. Halika na. Umuwi na tayo. Wang Shunzi. Napakaduwag mo? Ni hindi ka man lang makapagtimpla ng kahit isang baso. Ate Jean, titimplahan kita. Dugyot ka. Kung talagang may galing ka, gawin mo iyan dito. Huwag kang magpanggap na magaling. Nababasa mo ba kahit ang mga nakasulat sa bote? Bartender, pakiabot naman sa akin ang mga kagamitan. Ang lalaki ay parang apoy at ang babae naman ay parang tubig. Kapag ang tubig at apoy ay nagsama, ang pag-ibig nila ay hinding-hindi magbabago. Dahil ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahala ng dalawang tao. Ate Jean, Ha? nasa sinaunang lungsod ng Heluo na tayo. Napakaganda po ng bahay niyo. Hindi ko ito bahay? Isa lang itong gusali. Naintindihan mo ba? Ate Jean, ihatid na po kita sa loob. Tingnan mo. Ito ang tinitirhan ko. Isang malamig at bakanteng bahay. Hey. Bakit mo ba ako ihahatid? Ihahatid mo ba ako hanggang sa kama? Hindi po Ate Jean. Kung may ganoon man akong balak, parusahan na sana ako ng langit. Umalis ka na. Maling pagkilos. Mababawasan ang kayamanan mo ng $100. Teka, may mali ba rito? Bakit kailangang bawasan ang pera ko? Talagang pinapanindigan mo ang pagiging single mo. Kuya Shunji, Kuya Shunji, Kuya Shunji, may malaking nangyari. Ha? Bakit ka biglang pumapasok? Kuya Shunji, lahat ng mga bagong katrabahong sumali kagabi ay kumita na. Hindi ba magandang balita iyan? Pero napansin ko ngayong araw na may dagdag na $50 milyong sa account ng kumpanya. Ito ay puhunang nakuha ko. Huwag ka nang magulat. Kuya Shunji, maliit na negosyo lang naman tayo. Para saan pa ang ganito kalaking puhunan? Ano? Ano? Kahit papagsamahin ang mga palengke ng Shaoxiguan, sinaunang lungsod ng Heluo at tulay ng Jianhe, hindi pa rin kakailanganin ng lahat ang ganoong kalaking puhunan, di ba? Tama. Sa 3 palengking iyan, ang mga tao riyan ay nagtitinda lang at mga naghihirap na tao. Nagsisimula na silang yumaman sa Shaoxiguan. Bakit hindi natin sila isama sa pag-asenso? Sayang at hindi nakasali si Uncle Wei. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari kay Uncle Wei. Muntik ko nang malimutan, wala palang pera si Uncle Wei noong pampagamot. May isa pang dahilan. Noong nasa palengke siya ng tulay ng Jianhe, nagdeposito siya para sa 5 taong renta. Ayaw itong ibalik ni Huang Bao dahil nawala raw ang resibo ng pambayad. Kung hindi dahil doon, baka nakayanan pa sana ni Uncle Wei na lumaban ng mas matagal. Huang Bao. Sir Kuya Bao, parang aral ko sa inyo. Pangzi, bakit wala ka namang modo?
Nagsama pa sa ganitong maliit na kainan si Kuya Bao. Napakalaking karangalan nito para sa atin. Opo, tama po kayo. Hehe, dito sa tulay ng Jianhe. Magkakapatid naman tayo rito. Okay lang kumain sa mga ganitong tabing daan. Boss, napakamaalalahanin talaga ni Kuya Bao. Ako ay... Ano ka ba? Sa edad nating ito, dapat masasarap na alak na ang iniinom natin. Hindi ba? Kailangan nating alagaan ang ating katawan. Magtiyaga na muna tayo sa kaunting wuliangye. Boss, dalhan mo kami ng Wuliangye. Sige po. Narinig ko? Pinalayas ka raw ni Jin Xiangyu at ng kung sino mang Wang na iyon? Opo. Wang Shunzi, pare sila ng mga walang hiya. Yang si Jin Xiangyu, masamang babae talaga iyan. Kung sino-sinong lalaki ang gusto niyang tikman. Hindi pa niya nakikilala ang ating si Kuya Bao. Dahil kung nagkataon, lulubog ang lahat ng ibang lalaki. Hehehe. Pero iyong lalaking iyon, napakaswerte niya talaga. Sa nakalipas na 2 araw, lahat ng ibenta niya ay laging ubos. Maraming tao sa Xiaoxiguan ang sumali sa walang kwenta niyang kumpanyang pampayaman. Anong silbi ng swerte niya? Kung minsan, ang swerte ay isang uri rin ng kakayahan. Kahit may kakayahan pa siya, hindi siya papantay kay Kuya Bao. Gusto ko talagang makaharap ang lalaking iyan. Kuya Shunshi, anong ginagawa natin dito ngayon? Ibibigay ko sa iyo ang villa na ito ngayong araw. Kuya, kontento na po ako na nakakasama niyo sa pagkita ng pera. Pareho naman tayong galing sa probinsya. Sayang lang kung bibili pa tayo ng villa. Kung makatira lang tayo sa bahay na may 3 kwarto at 2 sala, masaya na po ako. Kakaumpisa pa lang ng kumpanya at wala pa tayong opisina. Kaya gusto kong bumili ng malaking villa. Wang Shunzi? Ay, ikaw nga talaga. 10 taon na simula noong high school graduation, tama? Nabalitaan ko na, nagtitinda ka raw sa kalsada doon sa may Xiaoxiguan. Ha? Hemp. Masyado akong busy. Wala akong oras para bisitahin ka. Sino-sino ito? Kababayan ko sa probinsya, si Hu Xiaohua. Assistant ko siya ngayon. Aba, sige, may assistant ka na palang maganda mula sa probinsya? Haha. Anong ginagawa nyo rito? Bibili ng bahay. Huwag kang magbiro. Nagtatrabaho ako. Hindi ba kaya nga ako narito para bigyan ka ng grasya? Kuya Shunshi, hindi ba masyadong mahal iyan? Pare, nakapili ka na ba? Pagdating ng supervisor mamaya, siguraduhin mong sasabihin mong nandito ka para bumili ng bahay. Hindi lang kami basta tumitingin ng bahay. Bibili talaga ako. Xiangyu, ikaw ang may-ari dito. Kaya kampante ako dahil ikaw ang tumutulong sa akin na tumingin ng bahay. Tumingin ka na ng mabilis. Wala akong masyadong oras. Oh, maliit talaga ang mundo para sa magkaaway. Shunzi, anong ginagawa mo rito? Ate Jean, tumitingin ako ng bahay. Sige. Tingin lang. Grabe, pati pala maliliit na tindero tumitingin na sa mga bahay ng sinaunang lungsod ng Heluo. Mukhang maling lugar ang napili ko. President Jin, sino po itong ginoong ito? Siya si President Zhang mula sa Jinling Shopping Mall. Zhang, magandang araw po, President Zhang. Ano po? Ako po ang sales manager ng sinaunang lungsod ng Heluo. Ako si Hiwei. Ikinalulugod ko po kayong paglingkuran. Anong nangyayari rito sa sinaunang lungsod ng Heluo? Hindi nyo na ba iniisip ang mararamdaman naming mga dating residente? Kahit sino na lang pinapapasok nyo. Ano ito? Palengke? President Zhang, gusto niyo po bang tingnan muna ang mga unit namin? Mayaman ang sinaunang lungsod ng Heluo sa kultura at tradisyon. Tama na. Wala akong nakikitang kultura o tradisyon dito. Amoy palengke at maliliit na tindero lang ang nararamdaman ko rito. Ang mga maliliit na tindero ay simple lang, pero ang ibang tao rito nakakaamoy ng baho dahil sa dumi ng sarili nilang bibig. Ang tigas naman ng ulo mo. Wala ka namang napatunayan. Halika rito. Hanapan mo ako ng isa sa mga villa nyo rito. Ngayon na ako magbabayad ng down payment. Sige po, sir. President Zhang, tumingin po kayo rito. Kiwei, bigyan mo ako ng pinakamahal na bahay dito. Full payment. Ano bang ginagawa mo? Nagtatrabaho ako. Huwag kang magbiro. Sandali. Para namang nagpapatawa lang tayo rito. Sige, hayaan mong siya muna ang mag-swipe. Ito, President Zhang. Shunji, sumama ka na sa akin pa uwi. Magsisimula na ang night market. Sino ang namumuno rito? Mga mahal na mga ginoo at mga ginang, mayroon bang problema sa serbisyo ng sales consultant namin? Itong si mga ginoo, bibili raw ng pinakamahal na bahay, ng full payment. Ang mga ginoo na ito ay bibili ng bahay ng cash?
Shunji, bumalik na tayo. President Jin, kaibigan niyo po ba ito? Ang pinakamahal na bahay, iswipe mo na to. Iswipe mo na. Hayaang iswipe. Ibigay sa kanya ang gusto niya. Shunji, alam mo ba na ang pinakamahal na bahay sa Helluo Ancient City, ang malaking courtyard house, ay nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong dolyar. 20 milyong dolyar lang? Mas mababa yan kaysa sa inaasahan ko. Iswipe na. Bahala ka na sa buhay mo. Walang password. Shunshi, ito po ang inyong courtyard house. Sa bandang hilaga po ang main building na nasa pwestong Kian na sumisimbolo sa pagkakaisa ng langit at ng tao. Dito naman po ang kusina at ito naman po ang silid para sa mga panauhin. Ipapasyal ko po kayo para makita ang inyong basement. Hiwei, naalala mo pa ba kung sino ka? Luma na tayong magkaklase, pero paulit-ulit kang tumatawag sa akin na President Wang. Hindi ba masyadong formal iyon? Ang aura ni President Wang ay nagpapatunay na hindi mo dapat kinakalimutan ang mga dating kaibigan. Talagang para siya sa malalaking bagay. Ako, Shunzi. Patawad po. Naging mapagmataas ako. Wala akong kwentang tao. Ako. Tignan mo nga ang sarili mo. Sapat na ang ilibre mo ako ng maraming alak. Sapat na ba ang komisyong makukuha mo rito? Sapat na. Kahit gaano karaming alak ay kaya ko. Ha. Halika po. Sino ka? Gusto kang makita ni Uncle Kwan? Ikaw talaga bata ka? Bakit hindi ka man lang dumaan para maupo muna dito sa akin? Busy ako. Ilang beses na akong nagpadala ng mga gamit sa pinto niyo, pero hindi mo man lang tinatanggap. Masyadong busy. Ay nako. Anak, ang tatay-tatayan mong si Datu ay kapatid ang turing ko sa loob ng ilang dekada. Nakatuon sa mga tindahan ng sinaunang lungsod ng Helluo Market. Habang ang sa Xiaoxiguan Market mo naman ay nakatuon sa mga bangketa, wala naman talagang malalim na problema sa pagitan nating dalawa. Sa bagay, posible bang magkamali ang isang katulad niyo po? 10 taon na ang nakakalipas nang umalis ang mahigit 100 mga nangungupahan sa Xiaoxiguan at wala kayong kinalaman doon. Kahit ang pagkakasakit sa utak ng tatay-tatayan ko, wala ring kinalaman sa inyo. Kailangang mag-level up ng industriya at kailangang maghiwa-hiwalay. Natural lang na ang mga high-end na negosyante ay pumasok sa high-end na market para mas lumago pa ang mga negosyo nila. Pero bakit hindi iyon maintindihan ng tatay-tatayan mo? Siyempre, hindi niya talaga maiintindihan iyon. Siyempre, hindi niya iyon maintindihan. Hindi niya mawari kung bakit ang kaibigan niya ng maraming taon ay hindi masabi ang totoo ng harap-harapan. Bakit kailangang tradurin siya ng patalikod? Aalis na muna ako. Mag-ingat ka dalaga. Doon sa merkado ninyo, mayroong nagngangalang Wang Shunji na nitong mga nakaraan ay gumagawa ng matinding ingay, kaya dapat kang mag-ingat. Hindi lahat ng tao ay gustong umagaw sa pag-aari ng iba. Kahit man lang si Wang Shunzi ay hindi gagawa niyan. Iha, kahit na walang balak si Wang Shunji na agawin ang pwesto mo, hindi ka ba nag-aalala na may ibang mainggit sa iyo? Gusto mo bang ulitin ang nangyari noong 10 taon na ang nakakalipas? Tingin ko ay hindi na iyan uubra ngayon. Hinding-hindi na ako muling malalamangan gaya ng nangyari sa ninong ko. Naku naman, dalaga. Sa buong lungsod ng Xijing, akala mo ba ay si Xiaoxiguan at si sinaunang lungsod ng Helluo lang ang nandito? Kuya Shunshi, magsisimula na ang bentahan. Bilisan na natin. Waer, ako na muna ang bahala sa pwesto mo ngayong araw. Pag-isipan mo na lang kung paano mo aayusin ang opisina. At saka, pumili ka ng isang silid sa bakuran ng si Heyuan. Balaala. May panganib na papalapit, may panganib na papalapit. Sarili mo ng boss, pero nandito ka pa rin at nagtitinda? Wala man lang ka-class-class. Pangzi, Siya ay si Brother Bao ng tulay ng Jianhe. Wang Shunshi President Wang, magbigay pugay ka at magsalita ka na. Huang Bao, balak talaga kitang
harapin. Aba, mukhang may tapang ang batang ito. Ang mga karaniwang tao ay hindi makatingin ng ganyan sa akin? Bakit? Pagkatapos mong manatili sa maliit na sapa ng matagal na panahon? Gusto mo na bang lumipat ng lugar? Ang Xiaoxiguan ay nasa kanluran, ang lumang lungsod ng Luohe ay nasa silangan. Kahit sa dami pa ng tao o sa sikat, ito ang numero 1. Pwede bang bawasan ang upa sa pwesto? Siguradong mas mababa iyon kaysa sa ibinabayad mo kay Jin Siang Yu. Basta't handa kang pumunta, madaling pag-usapan ang kondisyon. Saka, mayroon ding ilang mga binibini roon na bawat isa ay may magagandang mukha at matitangkad na binti. Naintindihan mo ba? Dapat malinaw tayo rito. Ang resibo ng deposito para sa stall ay hindi pwedeng mawala. Kapag nawala iyon, hindi na maibabalik ang pera mo. Anong ibig mong sabihin, bata? Natatandaan mo pa ba si Uncle Wei? Masyado kasi siyang mabait. Baka nahihiya lang siyang magpakita sa panaginip mo. Laging hindi nagbabayad si Panginoong Wei ng para sa basura at buwis at nang hihikayat pa ng ibang tindera para gumawa ng gulo. Naging masyado nang mabait ang Kuya Bao sa kanya. Ang bayad sa stall sa buong mundo ay kasama na sa buwis na binabayaran ng merkado sa gobyerno, pero nandaraya pa rin kayo sa singil ng upa. Ginagawa nyo pang parang hayop ang mga nangungupahan, pinapahirapan nyo sila matapos nilang magtrabaho ng husto. Wala ba kayong mga hiya? Walang hiya ka. May galit ka ba sa amin? Magaling ang Panginoong Ho sa pagpapatahimik ng mga tulad mo. Gusto mong subukan? How? Naging padalos-dalos ka na naman, di ba? Napakabait ng batang ito. Pero, kaibigan, ang tao ay palaging sariling kapakanan ang iniisip, tulad na lang ni Xiaoxiguan. Sa kanya ba talaga ang Jin Xiangyu? Hindi ba't nirentahan lang din niya iyon? Ano? Naghihirap kayong magtayo ng pwesto dito, naisip niyo ba ang nararamdaman namin? Ang tao, dapat ay marunong tumingin sa kinabukasan. Kailanman ay hindi ko binalak na pagsamantalahan ang iba para lang kumita. Huang Bao, si Uncle Wei ang naging gabay ko. Ang pambabastos sa kanya ay gagantihan ko. O, anong gusto mong gawin? Kukunin ko ang tulay ng Jianhe mo at sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa iyo. Aba, grabe. Ang lakas mong magmayabang. Kung makuha mo ang tulay ng Jianhe, magpapalit ako ng apelyido at itutulad sa iyo. Kuya Bao, gusto kong bigyan ng leksyon ng batang ito. Ayos ka ha, may lakas ka ng loob. Pumanda ka sa akin. Alis na. Kuya Shunji, ang galing mo talaga. Kuya Shunji, paano mo balak makuha ang tulay ng Jianhe? Hindi magbabago ang plano. Uunahin nating kunin ang mga nangungupahan sa tulay ng Jianhe. Nakilala ko na ang ilan sa mga matatagal ng kaibigan ni Uncle Wei sa merkado ng tulay ng Jianhe at nakita ko na silang lahat, kaya ako na ang kakausap sa kanila. Huaer, isang malaking swerte na nasa tabi kita. Uy, naglalandyan ba kayo rito? Ate Jean, Nagkataon lang na napadaan ako. Si Huang Bao ba yun ng tulay ng Jianhe? opo, Magkakilala na ba kayo dati? dati pa gustong makilala, pero ngayon lang nagtagpo. Parang hindi maganda ang naging usapan nyo? Siguradong magiging maayos din ang usapan namin sa susunod. Sige, ituloy nyo na ang ginagawa nyo. Aalis na ako. Buksan ang sistema. Narito ako. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay palengke ng Jian Hekiao. Pagkatapos ng 3 segundo, lahat ng impormasyon ni palengke ng Jian Hekiao ay ililipat sa memorya ng utak mo. Ano? Bakit mo rin ipinadala sa akin ang impormasyon tungkol sa palikuran ng mga babae? Uncle Kuan, kailangan nating magtulungan sa bagay na ito. Pinipilit ng lalaking iyon na si Wang Shunji na kunin ang tulay ng Jianhe. Sa totoo lang, wala naman akong matinding galit sa Xiaoxiguan na iyon. Isipin mo kung malalaman niya, na ang biyenan niyang lalaki ay nagkaroon ng seryosong karamdaman. Dahil sa nangyari, 10 taon na ang nakakalipas. Ano kaya ang iisipin niya? Sila na ba talaga ni Xiangyu? Kayang hawakan ni Jin Xiangyu ang negosyo ng ninong niya. Basta't makapagtitiis siya ng 10 taon, walang masamang balak na hindi niya maiisip. Pero tungkol sa bagay na ito,
Hindi ko talaga masyadong alam ang buong detalye. Ngunit kaming dalawa ni Pang Zi ay pinalayas niya talaga. Matanda na ako. Palengke ng sinaunang lungsod ng Luohe, sapat na ito para sa pagtanda ko. Wala na akong lakas para sa ibang mga bagay. Uncle Kuan, masyadong malawak ang pasensya mo. May kabuuang 542 mga tindahan sa sinaunang lungsod ng Heluo at noong nakaraang buwan, ang kabuuang benta ay 37,742,141 dolyar. Naghahanap ka ba ng butas sa akin? Uncle Kuan, ano bang ugnayan nating dalawa? Ang kapatid mo ay kapatid ko na rin, di ba? Hindi tayo dapat mag-away. President Jin? Parang nag-enjoy ka rito ah. Director Lin, anong nakapag-uwi sa inyo rito? Dapat po ay nagsabi kayo agad para masundo ko po kayo sa ibaba. Huwag na kayong mahiya, President Jin. Narito kami ngayon para sugpuin ang mga peking gamit. May nagsumbong na mga mamimili na sa 67 produkto sa mall nyo ay may mga peke. At may 2 pang kumuha ng sitsirya sa inyo ang na-ospital dahil doon. Dahil ikaw ang pinuno rito, ay kakausapin ka ni President Jin at kailangan ninyong sumama sa amin. Hindi galing sa pwesto namin ang mga gamit na yan. Totoo ba? Sa presinto mo na iyan sabihin, lalo na't nakasalalay rito ang buhay ng mga tao? Mukhang may mali rito. Anong paraan para mapagsalita ng katotohanan ang isang tao? Sige. Ang katotohanan. Katotohanan? Ang katotohanan ay mag-amin ka sa amin doon kung paano kayo nagbebenta ng mga peking gamit. Katulad ko na, magsasabi ng totoo. Tumanggap ako kina Huang Bao at Uncle Kwan ng 500,000 dolyar para lang idiin kayo sa gulo. Ang 500,000 dolyar na iyon ay sapat na para maglibang ako sa Peerless Beauty Club ng 1 buwan at makasama ang magagandang babae roon gabi-gabi. At isa pa, minanipula ni na Huang Bao ang litratong iyon. Kriminal ako na tumatanggap ng suhol. Hayop ka. Napakasama ng 2 taong iyon, napakababa nila. Tara, hanapin natin sila. Ate Jean, sa pagkakataong ito, hindi lang ikaw ang dinamay niya, pati ako ay dinamay niya. Kailangang bumawi ako sa pagkakataong ito. At hindi lang basta bawi, balak ko silang tapusin ng tuluyan. Siya nga pala, si Director Lin kanina. Bakit parang nawala sa sarili? Nasapian ba siya? Matagal nang nalululong sa kamunduhan si Director Lin, kaya hindi na siya nakakapag-isip ng tama. Siguro ay nababaliw na siya. Sana ay magsilbing ebidensya ang bidyong kinunan mo. Tara. Tara. Bigla na lang kung ano-anong sinasabi ni Director Lin. Talagang nawalan na siya ng bait. Kuya Bao, ngayon ko lang nalaman na may ganyang sakit pala si Director Lin. Ibinulgar niya ang lahat. Walang silbi. Ganito ang gawin mo, Howard. Bilisan mo at bawiin mo ang pera ko sa kanya. Masusunod po. Aba, nandito pala si Binibining Jean. Xiaohao, bilisan mo at maghanda ka ng masarap na tsaa. Ang perang dapat gastusin ay gagastusin natin. Pero, ang perang dapat bawiin ay kukunin natin. Masusunod po. Sandali lang. Kaibigang Xiaohao, tingin ko ay huwag ka na munang lumabas. Sa paglabas mo kasi, baka 500,000 o 1,000,000 dolyar na naman ang mawala. Huwag kang mag-alala, President Jin. Sa mundo ng negosyo, napakaingat ko, kaya hindi mangyayaring mawawala na lang bigla ang 500,000 dolyar ko. Talagang makapal ang mukha mo. May mga tao talaga. At may mga atraso na pilit mong itatatuwa, di ba? Pero kapag naharap na sa malupit na parusa, siguradong mapapaamin din ng ibang tao, hindi ba? Sino ka ba? Pumunta ka pa rito para manggulo. Masyadong sumusobra ka na, ah. Xiaohao, Ano po iyon, kuya? panoorin mo kung paano kita ipaghihiganti ngayon. Sige po. Kumuha ka ng mga tauhan. Nanganib si Kuya Bao. Pumunta rito agad at iligtas siya. May tao pa ba kayo? Wala na. Kayong dalawa? Ano pa ang gusto nyo? Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad. Isang pampublikong paghingi ng paumanhin. Bayaran mo ang puri ng Xiao Oxiguan. Ate Jen, kung tatapusin mo na, dapat mong lubusanin. President Jin, President Wang, sumusunod lang ako sa utos.
Wala akong magawa. Huwag niyo po akong tapusin. Traidor ka. Masyadong matigas ang ulo ni Kuya Bao. Ang kanang bahagi ng tadyang ay proteksyon ng atay at kapag ang buto ay nabasag, sasakit ang iyong atay. May malubhang sakit sa atay si Uncle Wei, kaya rito ang bahaging sasakit sa kaniya. Tama na. Shonzi, itigil na natin ito. Ayokong makita kang nagkakaganyan. Patawarin na lang natin siya. Pwede ba? Patawarin siya? Sige. Naaalala mo ba ang ating kasunduan? Tulay ng Jianhe. Ibi. Ibinibigay ko na sa'yo. Ikaw, kukunin mo ba ang merkado ng tulay ng Jianhe? Hindi. Ang taong mamamahala sa merkado ng tulay ng Jianhe ay dapat na isang bihasana sa negosyo at isang tunay na dalubhasa sa komersyo. At siguradong hindi ako ang taong iyon. Sino? Ikaw. Shunshi, sinasabi ko sa'yo, ngayong gabi, dapat uminom tayo hanggang sa mapagod. Bakit ka nandito? Nabalitaan ko na iinom daw kayo. 10 taon akong hindi nakakatikim. Gusto ko sanang makisali. Papayagan niyo bang uminom ang matandang ito? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita hinahanap, pero ikaw pa itong may lakas ng loob na pumunta rito? Uncle Kwan. Uy, mabait na bata. Ngayon, wala akong dalang regalo. Sa susunod bibigyan kita ng aginaldo. Ha ha ha. Hindi kita kamag-anak. 10 taon ang nakalipas. Mula noong huli akong pumasok sa kwartong ito. Ang ayos ng lahat, wala ring pinagbago. Salamat sa sipag mo, Ineng. Talaga bang wala ka ng kahihiyan? Matapos mo silang bayaran para idiin ako, ngayon naman ay nandito ka at nagpapaawa. Hindi mo dapat naisipang magnegosyo. Dapat naging artista ka na lang. Hindi ko sila binigyan ng pera bago niyo pa man nahanap si Huang Bao. Nag-post na ako ng isang video. Ako si Yuda Kuan mula sa market management ng sinaunang lungsod ng Heluo. Nagrereklamo sa buong mundo gamit ang tunay kong pangalan. Laban kay Jianhe Bridge Market Administrator Huang Bao at kay Management Chief Lin Banfeng dahil sa katiwalian, pati na rin sa paninirang puri kay palengke ng Xiao Siguan. Malay ko ba kung sumasabay ka lang sa agos? Ay, ang mga tauhan ko. Marami nang nasuhulan si Huang Bao. Tungkol sa nangyari ngayong araw, nilihim nila ito sa akin. Pinost ko ang video na ito dahil handa na akong makipagsabayan hanggang dulo. Maniniwala ka man? O hindi? Nang malaman ko ang buong katotohanan, medyo naging masaya ako. Ang makita kayo ngayon ay sapat na para mawala ang mga pinagsisisihan ko. Lagi akong hindi makatulog. Naaalala ko ang ninong mo. Kaming dalawa, parehong walang naging anak. Ang merkado ng sinaunang lungsod ng Heluo. Ako, ay matagal na itong gustong ipaubaya sa iyo. Haha. Kaso natatakot akong hindi mo ito tanggapin. Ngayong araw ito na ang tamang panahon. Ang bagay na iyan ay ang kasunduan sa paglilipat ng pagmamay-ari. Bata, kasama ang ninong niya na si Jin Datu, ay ipinagkakatiwala na sa iyo si Yuer. Ikaw, kapag hindi mo siya trinato ng maayos, hahaha, ay talagang parurusahan kita. Anong klaseng pagbabalot ito? Hindi ito masining. Nagkamali po ako. Dati ko pa sinasabi sa'yo, sa modernong lipunan ngayon, bakit kailangan pang idaan sa gulo? Dapat may sining ang bawat ginagawa mo. Tingnan mong ginawa mo. At ikaw naman, Monkey. President Lee, nagkamali po ako. Wala akong kwentang tao. Hindi ko dapat tinalikuran si Kuya Bao. Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Wala talagang sining ang pananalita mo. Kung ayaw mong maging tao, huwag mo ring ituring na hayop ang sarili mo.
Ang tao't hayop ang pinakapangit sa mundo. Di hamak na mas maganda pa ang mga halaman at bulaklak. Tingnan mo ang garden ko sa likod. Napakaganda ng mga bulaklak doon. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay hindi ka tao. Maaari kang maging isang halaman. Parang mga bulaklak na nalalagas, nagiging lupa, para makatulong sa iba pang bulaklak. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko ay pwede kang maging pataba sa lupa para sa kagandahan ng mundo. Ialay mo ang lahat sa'yo. Huwag kang pipikit. Ang katapusan ay ang pinakamataas na uri ng sining. Kuya Lee, sina Wang Shunzi at Jin Xiangyu ay Sina Jin Xiangyu at Wang Shunzi, hindi masining ang paggawa nila ng mga bagay. Kailangan mo silang turuan ng maigi. Kuya Shunshi, kakain ba talaga tayo ng pagkaing pangkanluran? Ito ay pagdiriwang para sa mga franchisee ng munting pwestong nagpayaman sa atin na malapit nang sakupin ang 3 malalaking merkado. Dapat ay may kaunting selebrasyon, hindi ba? Shunzi, Ate Jin, bakit ka pa nakatayo riyan? Maupo ka. Ate Jin, maupo po kayo. halika, Shunshi. Binabati kita sa pagpapalawak ng iyong negosyo. Salamat pagbati rin sa inyo. Ate Jin, ikaw ang namumuno sa 3 malalaking merkado. Xiaohua, sumabay ka sa amin. Kuya Shunzi, ikaw ang boss ng kumpanya sa 3 malalaking merkado. Si Ate Jin naman ang pinaka-landlord doon. Ano naman ako rito? Bakit mo naman nasabi iyan? Ikaw kaya ang punong assistant ng 3 malalaking merkado? Hindi ba, Ate Jin? Tama, halika na. Halika. Napakasarap. Ate Jin, Xiaohua. Pupunta muna ako sa banyo. Babalik ako agad. Habi, tikman mo ito. Ay nako, sige na, tikman mo na. Sabi ng ayoko kumain eh. Hindi mo ba alam kung gaano kakaingay? Hindi mo ba nakikitang nagpapadala ako ng message? Nagbago ka na? Hindi ka naman ganito sa akin noon. Halos 10 araw mo na akong hindi dinadalaw? Ikaw, hindi mo na ba ako mahal? Sabihin mo, hindi mo na ba ako mahal? Araw-araw mo na lang tinatanong, yan, hindi ka ba napapagod? Hindi na. Kung gusto mong mahalin, doon ka sa hamak na tindero na, yon magpamahal. Kung hindi mo na siya gusto, wag mo na siyang paasahin. Bakit ba nakikialam ka rito? Ay, oo nga pala. Kung gusto mong mahalin, sa kanya ka na lang. Wan Xinghua? Tama ba ang mga sinasabi mo? Oo, nga pala. Mayaman na ang lalaking ito ngayon. Nabalitaan kong nagbukas siya ng kumpanya at may mga hawak siyang mga hamak na tindero. Hindi ba't pag-ibig ang gusto mo? Sama ka na sa kanya. Walang hiya ka. Nakuha mo pa akong saktan? G. Wang, bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Wala kang pakialam sa usapan namin. Umalis ka na. Mahal. Ano ba, umalis ka rito. Wang Shunji, pwede mo ba akong tantanan? Kahit anong mangyari sa buhay ko, wala kang kinalaman dito. Hinding-hindi ko magugustuhan ng isang dukhang tulad mo. May pera ka man o wala, nakakasuka ka pa rin. Pwede ka na bang lumayas? Umalis ka na. Kuya Shunshi, Ate Xiaoting.
Tara na. Sulit ba na mag-aksaya ng panahon sa ganyang klaseng babae? Hoy, Wang Shunzi. Ayos din. Talagang nakikipaglaro ka pa sa dalawang babae ng sabay. Hoy, isama mo na rin si Jiang Xiaoting. Ayon, kayong apat ay hindi ba? Masyadong walang kwenta. President Lee. Mga mahal naming mga ginoo at mga ginang, isang dekalidad na restaurant po ito, kaya pakiusap po na panatilihin ang kaayusan sa loob. Maraming salamat po. Halika, President Lee, dito po tayo. Tama. Sa isang restaurant na puno ng ganitong sining, ang saktan mo siya, at ang saktan ka rin niya, ay talagang hindi ka aya-aya. President Lee, tama po, tama po. Layas. President Lee, ganito po iyon. Kita nyo naman, kumakain kami rito ng girlfriend ko, tapos maayos naman ang lahat. Ito, ang lalaking ito ay tama. Itong lalaking ito, sinubukan niyang ligawan noon ang girlfriend ko. Pero hindi niya nakuha, tapos ngayon, nananakot siya rito, at sinaktan pa ako. O sige, magpaliwanag tayo base sa katotohanan. Sinasabi mong sinaktan ka namin, pero may surveillance camera at may mga saksi rito. Ang girlfriend mo ang unang nanakit sa boyfriend ko. Jin Xiangyu. Xiangyu. Nasaan na ba si Xiangyu? President Lee, ba't ang tagal nyo naman po sa banyo? Ano? Xiangyu. Wang Shunzi. Wanlin. Siya ba ang pinuno ng Shaoxiguan na si Jin Xiangyu? Kaya pala masyadong malalim ang nararamdaman nyo. Mukhang may nagmamay-ari na sa kanya. At ito naman, ang sikat na hari ng kalsada sa Xijing kamakailan na si Wang Shunji. Masyadong maingay sa lugar na ito. Hindi man lang makakain ng payapa. Uuwi na ako. Hindi pwede. Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Walang pwedeng umalis. Xiangyu, ano ba talaga? Ang relasyon mo sa kanya? Wanlin, bilang isang lalaki, dapat ay marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Panatilihin mo ang iyong dangal. Salamat. Huwag kang mag-alala. Walang anuman iyon. Isa ka namang mahalagang kliyente. Kapag may oras na si President Jin, kailangan nating magkita. Salamat sa pagtanggap ng pwesto ni Tulay ng Jianhe. Dahil kung hindi, kanino pa ba ako maniningil ng renta? Ikaw ba ang Li Jiao ni Bingchi Group? Hahaha. Tama yon. Sa muling pagkikita, President Lee. Sige, hindi na kita ihahatid sa labas. Sabi nga nila, ang kaaway ng iyong kaaway ay ituring mo rin kaibigan. Opo. Ngayong araw, kaming tatlo ay dapat mag-inuman ng maayos. Ngayong araw, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo lasing. Kuya Shunji, huwag ka nang uminom. Naku, hayaan mo na siyang uminom. Magiging mas mabuti ang pakiramdam niya kapag nalasing siya. Hindi ba nating dalawa kayang iuwi ang isang ito? Tama, malaki ang bahay ko. Malaki rin ang pamilya ko. At malaki ang kama ko. Tayong tatlo, kasya tayo doon. Naghahanap ka ba ng away? Maikli lang ang buhay. Awag titigil hanggat hindi lasing. Sa silangan ang aking magandang dilag. Huwag mo nang banggitin ang dilag. Mahihimatay na sa baho ang dilag mo. Sa kanluran ay ang agos ng Yellow River. Humiga ka na lang. Napakabaho mo. Ang lambot ng hapagkainan na ito. Wang Shunzi, talaga bang binili mo na itong courtyard? Ano? Hindi mo man lang ako inimbita kahit minsan. Kung gusto mong pumunta rito, ituring mong parang sarili mong bahay ito. Pumunta ka rito araw-araw. Ang bahay mo naman ay parang isang display room lang, walang kahit anong init o buhay. Ayoko ngang pumunta rito. Pero dahil sabi mo ay mag-isa ka lang nakatira, hindi ba medyo nakakalungkot diyan? Hindi naman. Hindi naman nakakalungkot. Hay naku. Totoo ngang lalaking lalaki ka. Kulang-kulang ang mga gamit dito. Ani hindi mo nga alam kung nasaan ang takure. Hahanapin ko para sa'yo, Ate Jin.
Bakit sira na itong tuwalya? At bakit may lace pa ito sa gilid? Kuya Shunji. Sabihin mo sa akin, bakit ang panloob mong damit ay nasa kwarto ko? Nasira po ang tubo ng tubig sa kwarto ko kahapon, kaya rito na po ako naligo. Pagkatapos po ay nagmamadali akong lumabas, kaya nakalimutan ko pong kunin. Miss Hu Xiaohua, ito ba talaga ay nakalimutan mo lang? Ito ay isang seryosong issue sa trabaho. Paano ko ito ipapaliwanag kay Ate Jean? Pasensya na po. May magagawa ba ang pasensya? Tiyak na mamamali ng akala si Ate Jean. Ang ating malinis na pagsasamahan bilang magkapatid ay nadungisan na. Huwag po kayong mag-alala, Kuya Shunji. Hindi ko po hahayaang makaapekto ang bagay na ito sa relasyon niyo ni Ate Jean. Na itinuring niyo po ako bilang kapatid, ay sapat na po para sa akin. Mababa lang po ang katayuan ko. Wala po akong swerte para doon. Ay naku, wahawa, sabihin mo man lang sa akin kung nasaan ang mga damit. Sino ang naghubad ng mga damit ko kagabi? System. Ipakita mo. Magsisimula na ang video. Si Wang Shunzi ay lasing na lasing at walang pangitaas. Iwinawagayway ang bra. Sinubukan itong kunin ni Hu Xiaohua sa tabi, ngunit hindi niya maabot. Umalis si Jin Xiangyu habang nakahawak sa kanyang noo. Tinanggal ni Wang Shunzi ang sinturon, dahilan upang magulat at tumakas si Hu Xiaohua. Tama na, tama na. Hindi mo ba pwedeng sabihin na lang na ako mismo ang naghubad? Napakakahiya naman ito. Xiangyu, huwag kang maging ganoon katigas ang ulo. Kayo ang huwag maging masyadong walang hiya. Ang rehabilitasyon ng merkado ay bahagi ng pagpaplano ng pamilihan. Kalokohan. May 15 taon pa sa kontrata ang Xiao Siguan ko bago ito mapaso. Ang tulay ng Janhe mismo ay isang pribadong lupain. At 10 taon pa lang na itatayo ang palengke ng sinaunang lungsod ng Heluo. Sa isang utos lang, lahat ng 3 malalaking merkado ay ire-rehabilitate at magkakaroon ng bagong bidding para sa management. Tingin mo ba sa akin ay 3 taong gulang na bata? Nang makuha ko agad ang balita, ay pumunta agad ako rito para sabihan ka. Hindi ba't nakikipag-usap na ako sa iyo? At ang solusyong iminumungkahi mo sa akin ay ang makipagtulungan sa iyong Jinling Shopping Mall? Gusto mong sumuko ako? Manigas ka. Sa muling pag-aayos ng 3 malalaking merkado, may karanasan ka sa pagpapatakbo ng abot-kayang pamilihan at ang Jinling Shopping Mall naman ay may sapat na pundasyon sa mga high-end na merkado. Kung magtutulungan tayo, isa itong perpektong tambalan. Jiang Wanlin, umalis ka na rito agad. Xiangyu, ito na ang huli mong pagkakataon, hindi mo kayang labanan ng mga nasa itaas. Kaya nating baguhin ang tadhana. Shunzi. President Jiang, hindi lang 1 o 2 araw na nandyan ang 3 malalaking merkado at hindi mo ito basta-basta masisira. Sa likod nila ay ang libu-libong maliliit na negosyante na nagpapakahirap. Kahit ang maamo ay natututong lumaban. Wang Shunzi, huwag mong isiping laging sasama sa iyo ang swerte. Panonoorin ko sa 2 kong mata kung paano ka babagsak. Nalaman ko na. Totoo nga ang balita. May inilabas pa silang isang malaking sandata. Sabi ng kaklase ko sa Departamento ng Pabahay, ang plano sa rehabilitasyon ng 3 malalaking merkado, 1 taon na ang nakakalipas nang simulan nilang maniobrahin ito ng palihim. Ang utak nito ay walang iba kundi ang chairman ng Bingchi Group na si Li Jiao. Ang matandang salbahe na iyon, gusto niyang sakupin ang 3 malalaking merkado. Hija, nahulaan mo na. Oo, pinuntahan ako ni Li Jiao noon at kinausap. Nagbigay na siya ng pahiwatig noon.
Pero alam ko, hindi mo susukuan ang negosyo ng matandang iyon. Tungkol naman sa akin, ayaw ko ring bitawan ang aking merkado sa sinaunang lungsod ng Heluo. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Nung oras na iyon, mahirap ka pang mahagilap para makausap. Huwag tayong mag-away-away sa loob ng grupo natin. Hiwei, anong klaseng sandata ang inilabas nila? Isang diyosa. Si Li Ruixi ay isang alamat sa mundo ng arkitektura. Sa nakalipas na 10 taon, sa 10 pinakasikat na bagong gusali sa mundo, 6 doon ay gawa niya. Matalino, edukada, at misteryosa. Ang pinakamaganda at tinitingalang diyosa. Galing niyo po, President Lee. Naimbitahan niyo ang reyna ng disenyo na si Li Ruixi para personal na gawin ang plano. Sa pagkakataong ito, kahit pagibain at muling itayo ang Xi Jing, siguradong wala nang maglalakas loob na magsalita. Ngayon, paalisin na natin ng tuluyan si Wang Shunzi. Dapat din natin siyang turuan ng matinding leksyon. Tama na yan. Bakit tuwing nababanggit si Wang Shunzi, ay nagagalit kayong lahat ng ganyan? May mapapala ba kayo? Dapat tayong kumilos ng may sining. Siya nga pala, President Lee, nabalitaan ko na si Li Ruixi ay hindi tumatanggap ng trabahong bababa sa 5 bilyong dolyar at kapag hindi niya gusto ang ugali ng kliyente, ay hindi rin siya tumatanggap. Kilala siya bilang isang napakasungit na dilag. Kaya President Lee, paano niyo po siya napapayag? Huwag niyo nang itanong ang hindi dapat itanong. Ang sining ay dapat manatiling mahiwaga. Ang pinakamagaling na diyosa? Hindi. President Jin, binibining ho. Ang ibig kong sabihin ay ang mula sa mundo ng arkitektura. Mula sa arkitektura po. Sige na, sige na. Tumigil ka na, tignan mo. Tumutulo na yung laway mo. Diyosa pa ba yan? Kahit Diyosa pa siya, sunod-sunuran pa rin siya sa mga masasamang tao. Totoo yan? Tama na yan. Bakit na naman ba kayo nag-aaway? Hiwei, kamusta ba ang ugnayan mo kay Li Ruixi? Ano bang sinasabi niyo? Paano ko siya makikilala? Kung magagawa ko lang na makapagpa-picture kasama siya, handa akong mawala ang 5 taon ng buhay ko. 5 taon! Kung makakasalo ko lang siyang kumain, Ay mawawala ka na agad. handa akong gawin ang lahat kahit mawala ako para sa kanya. Sige na, tama na. Huwag nang daldal. Wala kayong kwenta lahat. Sa'yo pa rin ako aasa. Kuya, narito na siya. Ay, kamusta po Miss Lee? Ako po si Wan Xinghua, ang General Manager ng Jingxi Hotel. Si President Lee po. Talagang pinapunta ako dito para sunduin kayo. Huwag nang maraming salita. Nasaan si Li Zhao? Ay, sandali. Hindi pa ako nakakasakay sa kotse. Ay, Lee. Wanlin, lumabas ka muna. Li Jiao pala ay tiyuhin ni Li Ruixi. Ito nang sinasabi ko, magiging problema ito. Eh bakit pa ba tayo nagsasayang ng laway dito? Titipunin ko na ngayon din ang lahat ng tindero sa 2 malaking palengke para magsagawa ng kilos protesta. Hija, huwag mo naman tularan ang init ng ulo ng ninong mo. Ang bagay na ito, kailangan nating pag-isipan ng mabuti at pagplanuhan. Pagpaplanuhan? Kalokohan. Bago pa kayo makaisip ng plano, ang mga pwesto sa 3 malalaking palengke ay matagal na sanang nilamon ng damo. Kung ayaw nilang makuha sa pakiusap, ano pa ba ang pwedeng gamitin para mapaniwala si Li Ruixi? Paggamit ng kagwapuhan. Hoy, Shunzi, pwede ang plano mong gumamit ng kagwapuhan. Pero kailangan kong maghanda ng mga gamit. Kasama na rito ang isang mabilis na sports car. Sinasabi ko ba na ikaw ang gagawa niyan? Kaya mo ba ha? Ako. Hindi ba may isang taong nagsasabi na gagamit siya ng kagwapuhan para mapaamo si Li Ruixi? Bakit narito ka ngayon at nag-iimprenta lang ng mga dokumento? Bilang isang tindero na may pangarap at ang tinuturing na hari ng mga tindero, hindi ko gagawin ang ganun kababang paraan. Tatalunin ko siya sa patas na laban. Iyon ang totoong diskarte ng isang tunay na lalaki. Saka na lang ako maniniwala sa iyo.
Ngayong nandito ka na, ang usapan ay kailangang matuloy. Magtutulungan tayong mag-ongkel para manalo sa laban na ito. Masyado ka namang nag-aasam, di ba? Bumalik ako rito para pabagsakin ka. Kuya Shunji, naayos na ang lahat. Kanina pa kayo nagtatalo rito. Anong ginagawa nyo? Tama ang sinabi ni Huang Bao nung nakaraan. Sa pagpasok sa merkado, lupa ang pinakapundasyon. Sa muling pagpaplano ng tatlong malalaking merkado, ang pinakaimportante ay ang bentahan ng lupa. Anong gagawin mo? Sa tatlong merkado, ang lupa sa Genhe Bridge ay pagmamayari ni Li Jiao. Ito ang may pinakamalinaw na titulo at ito ang unang isa sa ilalim sa bentahan. Siguradong gagawin niya ang lahat. Kaya doon sa mismong labanan na mahalaga sa kanya, ko siya bibiglain at tatalunin. Nababaliw ka na. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 3 lupain na iyon? Sa ganda pa lang ng lokasyon ng Genhe Bridge. Kung wala kang 3 bilyong dolyar, hindi mo iyon makukuha. 3 bilyong dolyar, meron ako niyan. Pamangkin, may mga bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. Ang lupaing ito ng Jianhe ay minanapa mula sa ating mga ninuno. Mahigit 100 taon na ang nakakaraan. Ang magkabilang panig ng Jianhe ay pag-aari lahat ng pamilyang Li. Pero ang tatay mo, ang pinsan kong iyon, ng sunod-sunod na pagkakataon, ay pinamigay ang mahigit 500 hektarya. Kesyo para raw sa edukasyon at para sa kawanggawa. Kaya naman naging magandang reputasyon niya bilang dakilang kawanggawa na si Li. Pero paano naman ang mga inapo ng pamilyang Li? Wala man lang silang napala. Kaya pala palihim kang gumawa ng paraan para kamkamin ang pamanang iniwan ng aking ama? Iisa lang ang lolo namin ng tatay mo. Kaya isa rin akong inapo ng pamilya. Pamilyang Li. Ginagawa kong lahat ng ito para sa ikabubuti ng buong angkan ng pamilyang Li. Napakabait mo talagang tao. Huwag na nating pag-usapan yan. Sa pagkakataong ito, dahil pumayag kang gawin ang disenyo para sa 3 malalaking merkado, nangangako rin ako sa iyo. Pagdating sa subasta ng lupa, magkakaroon tayo ng patas na transaksyon. At saka, ako na mismo ang gagawa ng paraan para harangan ang mga kakumpetensya mo. Basta tutupad ka sa iyong pangako. Sa patas na bentahan at kompetisyon ng lupa, hindi ko kailangan ng labis mong tulong. Sige po, mag-ingat kayo sa pag-alis. Kuya Shunji, saan naman tayo kukuha ng ganoon kalaking pera? Pagkatapos mong bilhin ang bahay na ito, 20 milyong dolyar na lang ang natira sa account ng kumpanya natin. Huwag kang mag-alala, may pera ako. Handa na ang lahat. Isang bagay na lang ang hinihintay. President Ouyang, siya ang dati kong kaklase, sina Wang Shunji at President Wang. Shunji, siya naman ang general manager ng kumpanya ko. President Wang? Matagal na kitang nababalitaan kay Xiaohe. Talagang bata ka pa pero napakagaling mo na. Ngayon lang tayo nagkaharap, paumanhin sa pagkakataong ito. President Ouyang, diretsahan na tayong mag-usap. Gusto ko sanang makipagtulungan sa inyong kumpanya. Gagamitin ko ang pangalan nyo para mabili ang lupain. Napakabilis mong magsalita. President Wang, kung hindi ako nagkakamali, gusto niyo pong kunin ang lupain sa Xiaosiguan, hindi ba? Ang Xiaoxiguan tulay ng Genhe at ang merkado ng sinaunang lungsod ng Heluo, kukunin ko ang 3 lupaing iyon. Haha, hindi ko inaasahan iyon, President Wang. Napakatapang mo pala. At tungkol sa merkado ng sinaunang lungsod ng Heluo, malaking bahagi ng lupaing iyon ay pagmamay-ari na ng kumpanya namin. Huwag kang mag-alala. Makuha ko man ang sinaunang lungsod ng Heluo, ibibigay ko rin ito sa'yo. Pero kailangan ko na pumayag ang President Ouyang sa isang hiling ko. Baka gusto mo lang na... Gusto kong alisin ng President Ouyang ang upa ng ilang mga tenant para makapagtuloy sila sa negosyo ng matagalan. President Wang, nagkakaintindihan pala tayong mga magagaling. System. Gusto ko ng 10 bilyong dolyar. Hindi sapat ang 3 bilyon. Kailangan ko ng kahit 10 bilyong dolyar. Pero boss, ang lupa sa tulay ng Jianhe, dapat ay makuha na natin iyon sa halagang 3 bilyon lang. Hindi nyo kilala ang tito ko? Hindi niya hahayaang makuha ko ang tulay ng Jianhe ng ganoon kadali. Dahil ang ambisyon niya ay makuha ang 3 malalaking merkado. Ang tusong matandang iyon. Pero maaari bang tulay ng Jianhe lang ang kunin natin? Sa ganito kalaking pondo, hindi papayag ang mga investor. Isusugal ko ang lahat ng mga disenyo ko para sa lahat ng proyekto ng mga investor sa hinaharap
10 beses akong magdidisenyo ng libre. Hindi maaari, boss. Mahigit 1,000 tao sa kumpanya ang umaasa sa atin para sa pangkabuhayan. Kapag ginawa niyo po iyan, hindi lang kayo ang maapektuhan. Boss, taga rito po kayo? Hindi po ba kayo pwedeng humingi ng tulong sa ibang kaibigan? 10 taon na ang nakalipas simula noong umalis ako rito. Wala na akong mga kaibigan. Kahit pa mayroon man, hindi ko alam kung nasa Xi pa ba siya. Sa lahat ng ating mga panauhin at sa ating mga kaibigan mula sa media, ang news conference para sa pag-aayos ng 3 malalaking merkado ng Xi ay formal na nating sisimulan. Ang 3 merkadong ito ay naging bahagi na ng kasaysayan ng mga tao sa Xi na sumabay sa paglaki ng 3 henerasyon. Sa gagawing pagbabago sa mga merkadong ito, maswerte nating naimbitahan ng ating architecture goddess na si Binibining Li Ruixi bilang chief designer ng proyektong ito. At ngayon, bukas na ang pagkakataon para sa mga tanong ng media. Binibining Li Ruixi. Balita namin ay tito niyo po si Li Jiao. Totoo ba ito o hindi? Ate Jean, napakapusok mo. Inimbitahan nila akong sumali sa pulong, kaya dapat nilang harapin ang kapalit ng pag-imbita sa akin. Magsisimula na ang auction ng lupa. Bakit hindi mo mapigilan ang galit mo? Paano ako mananatiling kalmado? Maari kong pabayaan ang tulay ng Jianhe. Maaari ko ring baliwalain ang sinaunang lungsod ng Heluo, pero hindi ko pwedeng talikuran ang Shaoxiguan dahil iyan ang iniwan sa akin ng ninong ko. Pero hindi mo pa rin dapat binuhusan ng tubig si Li Ruixi sa harap ng maraming tao. Bakit? Nasasaktan ka ba para sa kanya? Ate Jean, ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ko man lang siya kilala. Hinding-hindi ko lang talaga matanggap ang pagiging arogante niya. Ate Jean, kung hindi dahil sa tulong ni Li Jiao doon sa lugar, ano na lang ang mangyayari kung makulong ka? Wang Shunzi, ayaw mo na ba talagang manatili sa Shaoxiguan? Sa bagay, kahit saang industriya ka magpunta ngayon, sinasamba ka ng mga tao na parang isang puon. Ate Jean. Sige na, lumabas na kayo. Kuya Shunji, kakayanin ba natin ito? Hindi tayo dapat magpadala sa kaba. Nalilito na si Ate Jean, kaya kailangan nating ayusin ang kalat niya. Kayo bang dalawa ang tauhan ni Jin Xiangyu? Opo. Nadala lang po ng emosyon si President Jin at nainsulto si Miss Lee, kaya pinapunta po kami rito para humingi ng paumanhin. Masyado siyang mataas, hindi man lang siya mismo ang pumunta para magsorry. Sana po ay pagpasensyahan nyo na kami at pati na rin po si Miss Lee. Sa bagay, wala rin naman kaming pakialam. Kahit palumuhod siya sa harap namin para humingi ng tawad, hindi pa rin sigurado kung papansinin siya ni Miss Lee. Talagang walang pinag-aralan ang mga mumurahing negosyante. Kuya Shunzi, Kuya, masyado kang mabilis tumakbo. Kuya, ingatan mo ang kamay mo. Buisit talaga. Kailangang magtiis para sa mas malaking plano. Bago ang subasta, hindi ko muna papatulan ang mayayabang na ito. Kuya Shunzi, alam kong hindi ako masyadong matalino. Nitong mga nakaraang araw, hindi ko talaga alam kung ano ang ginagawa mo o kung bakit mo ito ginagawa. Pero ayaw ko talagang masaktan ka. Nag-aalala talaga ako sa iyo. Wah, salamat sa'yo. Mga Ginoo at Binibini, matapos ang unang round ng verification at pag-aproba, nakapili na kami ng mga kumpanyang kwalipikadong lumahok sa subasta ng 3 malalaking lupain na may kabuuang 7 kalahok. Ang bidding para sa 3 lupain ay magsisimula na. Uunahin nating isubasta ang unang lupain, ang sinaunang lungsod ng Heluo Market Block B. Ang panimulang presyo ay 1 bilyon at 600 milyong dolyar at ang bawat dagdag ay 10 milyong dolyar. 1 bilyon at 800 milyong dolyar. Oh. Mukhang determinado ang River Ancient City na makuha ang lupaing ito na malapit sa kanila. Nagdagdag agad sila ng 200 milyong dolyar. Napakalaking halaga niyan. 1 bilyon at 800 milyong dolyar para sa unang pagkakataon. 1 bilyon, 800 at 50 milyong dolyar. Ang Jinling Shopping Mall ay nag-alok ng 1 bilyon, 800 at 50 milyong dolyar sa unang pagkakataon.
2 bilyon, 130 milyong dolyar. Miss Lee, sasali ka rin ba? Wala ka sa listahan ng mga kalahok para sa bidding na ito. Hindi ako sasali para sa sarili ko. Ako ay kumakatawan sa Hengzu Real Estate Group para sa bidding na ito. Ang tatlong malalaking korporasyon na Hengzu Real Estate Group, Paining Industrial, at Dalian Real Estate ay binigyan ako ng kapangyarihan na pangasiwaan ang lahat ng bidding na ito. Hindi ito patas. Miss Lee, ikaw ang may hawak ng lahat ng panuntunan. Director Fang, mayroon bang restriction sa dokumento ng bidding? Hindi ba pwedeng magpalit ng business representative ang bidding unit? Ano? Ito. Kung ganoon, ang pinakamataas na presyo ang panalo. Hindi ba tama? Iyan. 2 bilyon, 130 milyong dolyar, isa. Nababaliw na ang babaeng ito. 10 na milyong dolyar na lang ay lalagpas na sa limitasyon. Hindi na magiging maganda ang negosyong ito. Ang pinakamataas na presyo para sa lupang ito ay 2 bilyon, 140 milyong dolyar. Opo. Ang sagad na presyo? Ialok na yan. President Wang. Ibigay ang sagad na presyo. 2 bilyon, 130 milyong dolyar, 2. 2 bilyon, 140 milyong dolyar. 2 bilyon, 140 milyong dolyar, isa. 2 bilyon, 140 milyong dolyar, 2. Tapos na ang bilihan. Pagbati kay sinaunang lungsod ng Heluo, muling nakuha ng sinaunang lungsod ng Heluo ang B-block ng merkado. President Wang, umalis na tayo. Hindi na kaya ng puso ko ito. Lalaban tayo hanggang dulo. Susunod, sisimulan na natin ang auction para sa Xiaoxiguan Block. Ang panimulang presyo ay 2 bilyon at 500 milyong dolyar. Huy, Hija, nandito ka na pala. Ito ang baso ng ninong mo noon. Bakit? Anong nangyari? Balak mo na bang umalis? Nahiya ako sa ninong ko dahil hindi ko napangalagaan ang naiwan niya. Ay, kung aalis ka, sige lang. Mukhang binigo mo nga ang ninong mo. Ako pa ang binigo mo samantalang tapat ako? Totoo naman, kung iisiping mabuti, naging tapat talaga ako sa ninong mo. Ang ninong mo ay masyadong ambisyoso at may matigas na paninindigan. Parang ang basong ito, maraming beses nang nabugbog, pero hindi pa rin tinatapon. Pagdating sa aspetong to, nakuha ko ang ugali niya. Sige, ang galing mo, ikaw na ang bida. Wala lang naman akong silbi at sumusuko agad, hindi ba? Dati, laging sinasabi ng ninong mo, basta't lumaban hanggang dulo, anuman ang kahihinatnan ng laban. Kaya mo bang makita si Wang Shunji na nag-iisa para ipaglaban ang 3 malalaking merkado? Datu, dalaga na ang anak ko. Kahit na anong mangyari, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Ate Jin, dapat talaga tayong magpasalamat kay Kuya Shunshi. 79 na bilyon. Para lang makuha ang 3 lote ng lupa. 79 na bilyon. Wang Shunzi, mahal na mahal kita. Sinasabi ko sa inyo, ngayong araw, noong umabot na sa 35 bilyon ang halaga ng Xiaoxiguan, hindi ko na alam kung paano pa ako nakapagsalita. Grabe, ang bilis ng tibok ng puso ko. Chunshi, ang galing mo talaga. Naglabas ka agad ng 79 na bilyong dolyar. Diyos ko, ginawa mo kaming parang hari sa sinaunang lungsod ng Heluo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ha ha ha. Huy, mahal na Diyosa. Kuya Shunji, Ang walang hiyang Wang Shunzi na yon. Ang pinaghirapan ko ng ilang dekada ay nawala lang. Kuya Lee, may balita mula sa Departamento ng Pabahay. May nagbunyag ng tungkol sa mga itinatago nating ari-arian, paggawa ng masama sa iba, at pagkuha ng pera, lumabas na ang lahat ng mga ginawa nating iyan. May kailangan pa akong gawin. Mauna na kaya ako? Dabaw, pwede bang ayusin mo ang pananalita mo? Paano na lang sina President Zhang at President Wan? Kuya Shunzi, Ikaw ba si Lee Dongmei?
Kuya Shunji. Gusto mo ba ako? Napakalaki naman yata ng ipinagbago mo. Kuya Shunsi, kung liligawan kita ngayon tulad noong high school pa tayo, papatulan mo ba ako? Kuya Shunsi, noong grade 10 pa tayo, 6 na buwan lang ako doon. Pero sa buong klase, ikaw ang pinakamabait sa akin. Hala, hindi ba ayaw din sa akin ng buong klase noon? Nawala sa isip ko na ipakilala kayo sa isa't isa. Siya si President Ouyang at ito naman, ang dati kong kaklase na si Hiwei at siya naman si Jin. Gustong-gusto ka niya, Kuya Shunsi. Kuya Shunsi, kung gusto mo rin siya, dapat mo na siyang habulin agad. Nasa panganib siya. Ano? Isinumbong ko si Li Zhao. Inagaw mo ang negosyo niya. Kaya lahat ng konektado sa kanya ay naging kaaway niya na. Ikaw. Shun. Kuya Shunji, hello Kuya Shunji. May balita ka na ba tungkol kay Ate Jin? Hindi ko rin siya mahanap. Bakit ka lumabas para maghanap? Ako. Uy, Xiao Hua. Wang Shunxi, natatandaan mo pa ba ako? Pangzi, anong balak mo? Anong balak ko? Naiinggit lang ako sa swerte mo sa mga babae. Kursunada ka ni na Hu Xiaohua at Jin Xiangyu. Pero, ngayong gabi, isa lang ang pwede mong iligtas. At ang dalawa ay mawawala na. Ano? Wang Shunxi, lalaban ka sa akin? Masyado ka pang bata. Ang yabang mo. Lalaban ka talaga sa akin? Kuya Shunsi, Hindi ko maintindihan dati kung bakit sobrang yaman mo. Dahil pala sa taglay mong Jukai system. Pero, kahit magaling kang kumuha ng pera, mahina naman ang depensa mo. Yan ang kahinaan ng iyong system. Napakawalang kwenta nito. Subukan mo ngayon ang bagsik ng aking system. Kuya Shunji. Kuya Shunji, bilisan mo at umalis ka na rito. Mayroon din siyang system. Gaano ba kalakas ang kakayahan ko? May paraan ba para mapalakas ko ito? Isang minuto.